Bangag! Oh, bangag mga kababayan ang mga advisors ni BBM. Yan talaga ang tingin ni Atty. Topacio mga kababayan na itong mga tagapayo daw ni Marcos, ni President Marcos na Jr. mga kababayan ay bangag! Dahil kung ano-ano na lang daw ang pinagsasabi mga kababayan ng ating presidente. Kaya napaisip si Atty. Topacio, sino bang mga pumapayo nito? Sa dami-dami niyang presidential advisor mga kababayan at ang isa pa daw doon ay yung bobo. Si Gadon. Bakit? Oh, daming pinapasweldo ng mga advisors mga kababayan. Puro kabangagan pa rin ang mga pinagsasabi sa taong bayan. Mga bangag ba daw mga kababayan ang mga advisors niya? Panoorin niyo po ha. Palagay ko yung mga nagpapayot, mga bumubulong kay Pangulong Marcos ay puro bangag. Pwede. Oh. Dahil wala bang advisor si bangag mga kababayan talaga? Akalain nyo mga kababayan ha. Bakit nasabi ni Atty. Topacio yan? Dahil pati mga loan sa SSS mga kababayan pinagyayabang na ni Ngagva. Na as if naman mga kababayan, ngayon lang yan nangyari. Diyos ko, nag-anunsyo mga kababayan, pwede na kayong makapag-loan sa SSS. Sinong matinong advisor? Ang magpapayo niya na sabihin niya ng presidente mga kababayan. Wala na ba siyang ibang masabing accomplishment? Na pati ang mga SSS loans mga kababayan ipagmamayabang niya. May bonus. Good news muna. Congratulations. Pero bago po yan, bago po yan mga kababayan, good news muna tayo ha. Ito talagang natural na good news mga kababayan para sa atin. Oo, congratulations. Oo, dito kay Franz Castro at sa Tour Ocampo. Convicted mga kababayan. Double conviction na. 2 beses nang na-convict mga kababayan. Una, sa Sandigan Bayan. Pangalawa, sa Court of Appeals. Pinagtibay nila mga kababayan ang conviction. So, convicted criminal na yung 2 mga kababayan. At sa Tour Ocampo. Bakit? Sabagkat, di ba, na-convict sila sa RTC ng child abuse. Child abuse ba yun? Hindi. Good news! Hindi ba yan good news? Umapila sila sa Court of Appeals. Na-affirm. Pinagtibay yung desisyon ng RTC. Pinagtibay. Di convicted pa rin sila sa CA. Convicted criminal si Franz Castro mga kababayan. At mukhang makukulong na sila. Sana. Sana Sa mga child abuse naman talaga to. Bago napakaya. Pasalamat sila at hindi mga kababayan, hindi yun kidnapping. Pero kidnapping yung ginawa nila. Pero kailangan ng matindi mga kababayan na mga circumstances ang kidnapping. Kaya for now, child abuse na muna. Sige, as long as convicted yan, makukulong yan mga kababayan up to 6 years. Nito mga tao ko to, akala mo sila ay santo. mga santo, hindi lang santo. Santol! Dapat sila hindi nakukulong kahit anong gawin nila. Sabi ba naman, ang gusto yata nila sila lang mga kababayan ang gusto magsampa ng kaso. Diba sinampahan ng kaso si Tatay Digong ni Franz Castro mga kababayan na threat daw? Grave threat? Ayun, binasura! na kami. Siyempre, gumawa kayo ng krimen Ano gusto nyo? Yung mga kalaban Gusto nyo nila mga kababayan na gumawa sila ng krimen. Walang kaso na isasampa laban sa kanila. Ano kayo siniswerte? nakukulong kayo, hindi nakukulong? Tama. Ano pa kayo? Immune. Gumawa kayong sarili nyong bansa. Bigyan natin sila ng isla mga kababayan sa West Philippine Sea. Sa kanila na. Doon mga kababayan, ang mga NFA rice. Tanim sila ng NFA. Mga komunista, mga makakaliwa, yung mga kauri ni Renato Babalores, mga kababayan, sina Percival, sina Dilimaw. Diyos ko no, kung doon sila mga kababayan at ang ganyang parang mga tik-tik ang itsura. Ano na kaya ang mga descendants sila mga kababayan? Sila ang magbe-breed Mag-breeding si mga kababayan, si Dilima at saka si Ngiwi na Percival. Ang anak nila mga kababayan. Diyos ko. Para maligno. May itsurang mga impacto mga kababayan. Ibang klase talaga mentalidad nitong Makabayan Black Makabayan Black. Sila hindi pwedeng idemanda. Sila lang ang pwedeng magdemanda. Sila lang ang pwedeng mag-akusa. Di ba? Kami lang ang pwede. Galing, bago yun Fernando boss Para sa inyo, etong sa inyo. Ayan, Kami ang boss. Kayo ang boss. Ayos. Yun ang talira, walang masama dyan. Ibig sabihin, Etong isa. Teka, hindi ko magawa ala, Hindi wala. ito niya, liit lahat ang liit.
Ang liit Hindi, ng delivery, natatandaan ko nung attorney. sinasabi nung Vice Mayor si Presidente Duterte ni Sara, di ba nanapak si Sara? Opo. Oo. Sheriff. Kasi mga kababayan, alam niyo naman yung kwento nun eh. Abusado yung sheriff, mga Sabi ni kababayan. President ni Pangulong Duterte, tinanong niya, anong masasabi niyo sa mga bumabatikos kay Mayor Sara? Sabi niya, nagaganon siya. Oh, Pwede namura. naman Hindi, iba naman itong ganun eh. Up yours yun eh. Napakyaw, mga kababayan. Di ba? Oh, yun. Ganun. Ayun. Ito, saksak mo, sakban mo. Sasaksak yung kamo. Yan din, mga kababayan, ang dapat gawin dito kay Franz Castro. Doon sa Ayun. kwan. Masakit yun. Sige Kung na. kabuk ka mo. Opo. Oo. Yung digital rectal exam ka lang, masakit na. Kung saan ang pupunta ang usapan, oh. Oh, bakit? Na backdoor negotiation ka na ba, attorney? Oo. Anyway, alam mo, Oh. nakakatuwa talaga tong bansang ito. Opo. Parang wala nang mga tagapagsalita, no? At Eto na yun, mga kababayan, na nasabi ni Atty. Topacio. Na mga bangag ba itong mga advisor ng ating Pangulo? Ha? halo-halong kalamay na ang executive. Wala na. Kung ano-ano na lang ang mga pautot, mga kababayan. Wala na. Bili mo, sasabihin ng Pangulo. Ngayon daw pwede na mag-emergency loan sa SSS. Siya pa nag-announce. Bravo! Bravo, bangag! Inanunsyo mo talaga, mga kababayan, na pwede na mag-emergency loan sa SSS. Bakit nga? Dati hindi. Pa nag-announce. Matagal na pong pwedeng mag-emergency loan sa SSS. Nako. Oo nga, walang biro. Anong Walang biro. kagumbungan Matagal nang ito? may emergency loan sa SSS. I-fact check nyo ko. Ayan. Kasalanan Emergency niya ng loan. mga bumubulong kay President. Ano ba tong bumubulong kay Bongbong? Bong, sabihin mo, pwede ka nang makapag-loan sa SSS. Bukas pakalawa, mga kababayan, pwede na rin, baka anunsyo na niya, pati sa GSIS, pwede na rin mag-loan. Mali kayo, mali. Sinisira niyo yung issue. Pati sa GCash, pwede ka nang mag-loan. Oo nga, palagay ko yung mga nagpapayot, mga bumubulong kay Pangulong Marcos, puro bangag. Bonus yun, sir. Siyempre. Bago ito ito Malamang sa malamang, puro bangag talaga, mga kababayan. nagtataka ako. Di ba iniimbestigahan Opo. etong si Sino? yung pagkamatay ni Yusek si Cabral. Catalina Si Cabral, di ba? Yes, yes. Ako nagtataka talaga, eto kita mo, bakit sa investigasyon ang nagsasalita, di ba, ang pulis na nag-iimbestiga, di ba? Opo. Ng mga pagkamatay, homicide, Yes, di yes, ba? yes, yes. Oh. Opo. Bakit Itong mga Rimulya, di ba? Magkapatid na Rimulya, mga epal. ang nagsasalita tungkol sa investigasyon, yung ombudsman? Oh, silang dalawa, si John Vic at saka si talaga, mga kababayan, sarap pag-umpag ng ulo. John Vic at saka si Buyinging. Kasama ba sa papel ng ombudsman yung homicide investigation? Di ba sa pulis yun? Police yun, yes. That's true. Oh, gustong umepal, mga kababayan, dahil meron ka bang gustong lutuin dyan, Boying? At ang nakakapagtaka, mga kababayan, na less than 24 hours lang ba? Lumabas na daw ang resulta ng DNA test. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. May isang doktor, mga kababayan, ang umalma dahil wala pa na tayong teknolohiya, mga kababayan, dito sa Pilipinas na mayroong rapid DNA test na less than 24 hours lalabas na daw ang result. Nang sa atin, it will took 1 week or 2 weeks, mga kababayan, bago lumabas. Eto, lumabas na daw. Kumpirmado na daw ang mga kababayan, katawan. Diyos ko Lord, Lord. ganon, Kengkoy. Anong kabulukan? Di ba? Wala na siyang ginagawa, kaya siya na lang. Sa bagay, buti naman. Si Boying lahat, mga kababayan, sa lahat ng bagay, pal, basta may kaugnayan, mga kababayan, sa mga Marcos at Duterte. Pal talaga yan. Yung may pakinabang siya. Ganun Bakit na talaga. ganon ang nangyayari, Kengkoy? Hindi ko maintindihan talaga yon. Pal. Sa Wala na aking ibang... experience ay, bakit ganon? Bakit? Only this time, change lahat ang kanilang... Bakit lahat ng hindi lahat ng lahat ng pangyayari Pangyayari. ay ganun.
Agawan ang ng nag-announce, papel. nagiging parang walang spokesman. Opo, agawan ng papel ngayon. Pareho lang ni sila ni Bangag, mga kababayan. Si Bangag din, nag-aanunsyo din, mga kababayan, na siya na ang siya na ang nag-aanunsyo na, may huhulihin dito, o parang ganyan, pangungunahan niya, mga kababayan, ang mga pangyayari. Ay, nako, puro kasi mga kababayan, pa-presscon itong mga na to, bagoong Pilipinas na ito, mga kababayan, Kahit daw, hindi naman sila dapat gumawa ng mga bagay na yan, gagawin nila. Pero sarili nilang trabaho, mga kababayan, hindi nila ginagawa. Tingnan niyo mga ugong. Nga Hindi nila trabaho, tinatrabaho. Oo, kaya nga Ang presidente na nag-a-announce ng kung ano-ano. Tapos sa kanya trabaho, pinapabayaan. Parang walang spokesman. Baka yung spokesman, wala namang mai-announce. Oo. Anyway, eto kinumpirma ni Congressman Leandro Leviste na Viste. iniwanan sa kanya ni Yuse Cabral ang listahan Yun ng lahat ng mga mambabatas. Yun naman So, I Pero sinabit nila sa ICI, mga kababayan. Ang tanong dito, bakit ang ICI? Akala ba natin transparent sila? Bakit hindi yan nilalabas? presume kung mambabatas, hindi lamang mga kasapi sa Opo. mababang kapulungan, Pati kundi sa higher. sa Senado. Senado. Oo. Pero Mambabatas ito lang ang na nagtataka ako. mambubukas. Sinabi naman ni Leviste Opo. na binigay sa kanya kasi nakikipag-ugnayan siya kay Cabral at nagpasalamat pa siya kay Secretary Vince Dizon. Ang nagtataka lang Yan, mga kababayan, Willing na yan sana, mga kababayan, maging mag-state witness. Ayun, pinatay. ako, Opo. bakit sabi niya, i-release ko ito kung papayag si Secretary Vince Dizon. Ayun. Unang-una, ba't hindi siya papayag? These are matters of national interest. Pangalawa, bakit kailangan ng permiso ni Vince Dizon? Grabe. I-release mo na yan. Hindi ba mga dokumento to ng DPWH na relevant? Pangatlong kinakataka ko, pinakita na daw ito sa ICI Ala. ni Representative Leviste. Leviste. Ngunit bakit walang aksyon? Ang Wala action. ICI dito, ba't ang bagal? Yun ang mga pinagtataka ko rito Anong hinihintay nyo? Ayun. Wala. Alam na dis, mga kababayan. Kaya nga, ano hinihintay nyo Sabi, diba yung mga lumang mga telebisyon, yung mga, actually sino yun na Opo. nakikita ko na lang sa TV, kasi mga 60s yun, di pa naman ako buhay nung 60s. Sige, sir, Yung i-record mo. 70s, hindi, yung 70s, di ba, yung mga lumang pelikula, mahilig ako manood talaga ng pelikula Sa TV, alas 2, yung mga lumang pelikulang Pilipino na black and white pa. Wow. Hindi na namin yan naabutan yung black and Yung white. mga ang plot di ba, yung hardinero o yung driver na in love dun kay senyorita, Yes. dun sa anak ng may-ari bago Opo. ayaw nung mga magulang, di ba? Bigla Paulit-ulit na lang ng kwento silang na. maaabutan doon sa sala. Opo. Medyo nagliligawan, pero ang ligawan noon malayo, siguro 3 metro layo. At matagal, mga kababayan, ang ligawan dati. Ngayon, unang pagkikita, lapangan agad. Kumakanta mga pa nga kababayan. Nagkikipuhan diba? lamang, nagkikipuhan Agad. lamang. Ay syempre, darating yung Don, si Opo. Don Agaton. Agaton. Ayan. Don Agaton. Papamewang pa yung ganito, papamewang yung ganyan. Akimbo. Ano ang ibig sabihin nito, Di ba? Porque may halika dyan, Hindi, walang halika Wala pa ba? Wala pang laplapan ngayon. Wala pang Viva Max kasi, mga kababayan Ngayon, ang dami. 250,000 ang tip, mga kababayan. Up to 500,000. 300,000 lang pala. Bembang ang Viva Max to the max. Ano ang ibig sabihin nito? Ipatulpo na yan. Tapos, anong sagot? Sabi niya, pero papa, Pero papa, Nagmamahalan kami. sasabihin, nagmamahalan po kami, papa. Ano, mahal. Anong iba kakain sa'yo ng hampas lupa nito, Paslupa. Ay, ikaw naman, lalaki. Anong ginagawa mo sa loob ng pamabahay ko, Ayaw ko na makikita ang pamumukha mo rito. Kahit kailan, nungka. Ay, ala. Dati, mga kababayan, palaging naririnig dati, senyorito. Ngayon, wala na. Wala na yung word, mga kababayan, sa mga sa mga pelikula. Kinasahan na. O, bago sasabihin niyo sa baba, Arikaw, Ah. iha,
bukas din, lilipad ka Iya. na sa Espanya, eh? Oh, ang bilis naman. Ipapadala na sa abroad. Iyak yun. Comfort nung nanay, papasok Opo. sa kwarto, magkakandado. Napakalapit nyo naman. Don Agaton. Napakalupit nyo naman, Papa. Papa talaga, no? Bagamat ako'y mahirap lamang. Oh. Dalisay naman ang pag-ibig ko sa inyong anak. Tapos si Rene Requestas pala. Kataranta doon yung pag-ibig, eh? Tapos, Isa ka lamang. tapos, yung ano ba yan? Ganyan. Lamang patay gutom na dinero, eh? Patay gutom. Lamayos ka, ngayon din. Marabis Mga ba? ganon, di ba? Ang galing. Di ba, oh? Pwedeng indie film yan. Pero ngayon, wala na yan mga kababayan. Grabe. Lapangan na ngayon. Viva Max na. Tapos mga politician. Suking-suking sa Viva Max. Ang gumawa ng paro din nun, eh. Porke. Inom agad ng mga kababayan. Ano nga ba yung ini-endorse ng mga tulfo? Robust! Okay. Nung ayaw ka na makikita na pamumukha rito, eh? Oh. Ganun din kaya pag tinatanggal yung mga cabinet members. Ganun din. Hindi naman si BBM noong Pangulo ikaw, eh. Ayaw ka na makikita ang pamumukha mo rito. Oh. Ano pa, eh? Kastilang-Kastila pa, eh. Galing ano. Di ba? Yung A niya, E. Opo. Di ba? E. Ibig sabihin ito, eh. Di ba? Kaya yung mga kwa noon, ang Yun pala. Ang mga kababayan, ini. Ibig sabihin nito eh. ang kwento sa akin ng lolo ko, kaya daw marami noon na noong bago yung mga fraile dito, Papaile? ay kasi daw pagka nanghihikayat yung mga fraile sa mga Pilipino, magle-lecture siya. Okay. Sasabihin nila, kaya mene indio, kayo, hindi kasama sa simbahan na Katoliko, kaya pepente sa impyerno, eh. Ngunit, yan kayo, ay Parang bakla, mga kababayan pala ito, mga Espanyol, kung magsalita ng Tagalog, no? kasama sa simbahan, sa iglesia, katolika. Pag kayo namatay, kaya pipenta sa langit. Oo. Kung saan, makikikita kayo ng mga anghel na may malalaking pikpik. Ha? Malalaking pakpak. Pikik! Anghel na malalaking pakpak. Bakbak! Boy! Letter A eh. Kastila. Kastila. Nananghel na may malalaking pikpik. Sukalit tuloy mga Pilipino. Kaya pala maraming yun pa ang Viva Max dati, mga Grabe kababayan. naman. Sumali talaga. Sa katolisismo. Oh. Kasi nga, gusto nila makikita nen malalaking pikpik. Pakpak! Kastila nga yung nagsasalita. Ganon. Letter E. Ito na naman itong double meaning nito, mga kababayan. Kaya maraming nahikayat. Opo. Anyway, kung saan pupunta ito, eh. Pinag-uusapan natin yung yung flood Bangag. control. Si Bangag. Bumalik tayo sa topic. Ikaw Sige talaga, po. ginugulo mo, eh. Tinatanong lang. Oo. Sige At na nga. ito pa, nakakatawa, yun pa lang, napag-alaman natin, na yun pa lang ginagawang allocation Opo. ni Asek tuloy, Asek Cabral, Aha. na, na pagbibigay ng mga unallocated appropriation sa mga yan, mga kababayan. Modus. batayan ng laki ng pera na ibinibigay Laki ng pakpak. sa mga infrastructure ay BBM pala. BBM! Ayan, BBM na Pangulo. Ano po yung BBM? May ibig sabihin yun, Baseline Balance Managed. Wow. BBM Nagtataka Baseline lang ako. Balance Challenge. Pero pwede na rin BBM, mga kababayan, dahil under BBM administration. Baseline Balanced Managed. Parang ang sama ng syntax, English major ako, eh. Alam mo, minsan yung mga
yung mga pangulo, yung mga sip-sip sa kanila, yung mga proyekto pinapangalan kahit pilit na pilit. Parang nung panahon ni Build Ramos, better more. Fortified Vitamin Rice, FBR. Oo nga, no? Si Bangag, mga kababayan, build better more. Diyos ko Lord, ng angkin, mga kababayan, ng proyekto. Mali yung syntax. Dapat yun, vitamin fortified rice. Tapos may isa pang BBM, mga kababayan, ni Gado na bobo. Batang busog malusog, BBM. Diyos ko. Pang-alleviate daw, mga kababayan, sa mahihirap. Tapos haka-haka lang daw ang kahirapan. Ungas. Yung adjective ng rice ay yung vitamin fortified. Para lang Hindi maisabay. fortified vitamin rice. Para lang may ilagay. Di ba? Opo. Fortified vitamin rice. Kengkoy. Sip-sip nga, tama kayo. Hindi pwedeng FBR talaga. fortified vitamin Wala na. Kinuha na rin ni Taning, mga kababayan, sa FBR. fortified BFR. Noon naman panahon ni ERAP, enhanced retail access for the poor. Tama. Tama. Di ba? Tumama. Oo, yan. Buti na lang kay Tatay Digong, mga kababayan, build. Wala talaga, mga kababayan, na kaipalan. Hindi niya ginamit ang pangalang PRRD. Ganyan dapat. May mga ganyan na mga proyekto na Ayun. tinutulungan. Minsan pilit na pilit Build better more. Tapos walang na-build, mga kababayan. 22 classrooms only. Po. Parang yung meron maganda SB, Sunny Belmonte, serbisyong bayan. Pero meron anak ng teteng nasa gitna yung initials pinipilit pa rin kaya kengkoy nangyayari. Anyway, yun pala ang formula kung saan nalalaman yung BBM o ano Baseline. Bangag more. Bangag more. Diba? Yun lang natanda ko. Baseline balance management. Ayun, balance management. Parametric formula para to. Ibig sabihin, yung may formula siya kung saan ang hangganan. Parametric. Parang yung, ewan ko kung uso pa yung parametric equalizer sa mga studio. Anyway, na yun ang ginamit na Meron formula. ako yan. Parametric equalizer. Namayagpag yan sa panahon ni Ngagva, mga kababayan. Ay, naku, Bangag. Nung nag-take over si BBM. Opo. Noong 22, noong unang taon niya, meron ng GAA noon. So, hindi na niya napakialaman. At 23, 24, 25, ito ang total. 1.2 trillion! Grabe! Yeah. Trillion! Huh? Doon sa 3 taon na yon, kasama itong taon na ito. Gatsmabi. God's yung mami. 26 hindi pa kasama. Wala pa. Ngayon, Pero may pumapalag na rin yan, sir. hindi kasi Meron nga, pa rin daw same old. Story. Oo. Hanggang si That's a Bangag, mga big kababayan. Same old soso. Same old. Hindi, yun ang ibig sabihin, same old. Yun na naman Hindi, Yun na sounds naman. like lang. So. Ganun na naman kasi. Kaya, lawlaw yung ating economy. Lawlaw. Laylay. Dilima. Soso. Nalawlaw yung ekonomiya dahil soso. Ang nakakatawa pa, mga kababayan, si Dilima. Ang sabi niya, mga kababayan, nilalaylay daw ni Sara ang justice system ng bansa. Ay, nagsalita sinong laylay dito, Saba. So na naman Mega. Sige, attorney. Oo. May Tsura mo, kapag-busy. Oo. Bago pumasok. Jonel, ang mga kababayan, and then ang mga kababayan, si Dilima, pumapasok na naman sa selda, mga kababayan, ni Ramil, Madriaga. Pasok pa si Laila de Lima, di ba? Kaya yung economy natin saging. Saging. Laylay, Kasi Saging sabay. naman. Sabay. Saging Saging. Oo. Ala. Ito yung Saging economy. formula kung sinong nakakakuhat. Di ba? Sinabi nga si Guardiola, si Saldico. Opo. Kaya lang, ang nangyayari dito, parang may nahahalata ako parang nawawala si Martin. Oo nga. Talaga, no? Yan ang kaduda-duda, mga kababayan, no? Wala talagang balita tungkol kay Romualdez na silipin man lang kahit ng mga kababayan, kaunti ng media na eto si Romualdez, mga kababayan, ang isa sa mga mastermind dyan kasama ni Ngagba. Wala na, nakalimutan na, mga kababayan. Nag-enjoy na ng ilang maleta. Hindi na nga nagpapakita sa Congress. Nakita nyo ba? Wala na, di ba? Tapos sumasahod pa yan, mga kababayan. Nakalimutan. Kasi yata, wala namang masyadong allocables kay
Romualdez. Ay, maraming insertion. Delivery lang, hindi siya sumasawsaw delivery. dun sa allocables kasi ang ayon sa mga Pero mayroon siya mga insertion. Tingnan nyo, bilyon mga kababayan. 2 distrito pa sa kanya. testimonya, hindi ko sinasabing totoo, ay parang kumukomisyon lamang siya. Sinabi ni Gutesa, Commission. sinabi ni Diskaya, sinabi ni Saldico rin. Oh, singagba din daw. Tumatanggap siya, commissioner lang, sabi ng mga sinasabing may first-hand knowledge sila. Natatakot lang ako sa trend na ito, Madam Bakit? Juby. Bakit Madam. po? Kasi alam ba yan, naka-demanda na sina Diskaya. Si Saldico, dinemanda rin, wala roon. Opo. Hindi naman niya mapagtanggol ang sarili niya. Yes. Yung iba, mga, alam mo, may mga namatay na mga Meron district na. engineer na inambush. Marami. Marami nang namatay mga kababayan. Oh. Yung kamatayan ni Cabral ngayon, hindi yan bago. Hanapin ko, Grabe, nakita ko oo yan nga eh. eh. Tuloy-tuloy na eh. Napagdaanan ko eh. Bago namatay si Yuse Cabral. Nagunita ko lang nung namatay siya. Sabi ko, teka muna, may mga nababasa-basa ako. Kaya lang, since district engineer, di naman ganun ka-prominente. Minsan, kapiraso lang sa loob Hindi lang ng napapansin, dyaryo. Hindi masyadong nagiging prominente. Hanapin ko, nandito sa akin yun eh. Opo. Hanapin ko sa bukas. Parang Sa minarinig ako, attorney, may namatay din congressman. iba naman yun. Natural yun. process naman yun. Okay. Oo, anyway. Hindi yun pinatay. Na ano yun mga kababayan, karma daw. Okay. Yun nga ang sinasabi ko, mukhang pagkaganyan may mga naka-charge na. Ha? Pwede nang i-bargain yan ng prosecution. Huwag mo nang isama si Martin at kami nang bahala sa'yo. Yan nga nangyayari. Binargain mga kababayan. Nakikita, di ba gusto nila justice? Oh. Di ba? Kung sila katotohanan. Selective bakit justice. nabibili ang pagiging state witness sa pamamagitan ng pagsoli ng pera? Oh, see? Tapos yung sinauli mga kababayan, malay natin, ano lang yun. Barya lang yun mga kababayan sa totoong nakamal nila. Di ba? Yung sina Alcantara, yung isa pa, di ba nagsoli ng 110 million, yung isa nagsoli ng 40 million. Yun nga eh. Oh, ang sinasabi para maging state witness. So ako pala, magnanakaw ako ng 1 billion, soli ko 300. Soli, 100 million. State witness ka na. Ano ka na mga kababayan? Absuelto. Diyos ko Lord, itong mga bangag na million, to. 400 May million. tubo ka. May tubo na ako. State witness ako, hindi ako matcha-charge. Diba? Pag state Oo. witness ka, wala ka sa information eh. Mali. Testigo ka, magtututuro ka, Tuturo good ka. ka na. O libre ka na. Nasa Kahit sino pa ituro mo. pa yung 600. Wag mo sabihin mo nang wag na 600. Sinoli ko na yung 700 million sa 1 billion. O may Wow. 300 million pa ako, di masama. Malaki pa rin Oh, yun. wala akong krimen, may 300 million ako. So, yun ang sinasabi nilang bendalo. Eh di pa ulit-ulit na lang yan, Ay, attorney, yun pag nga ang nanakaw. sinasabi ko. Kaya nga sinasabi ni Yan mga Marcos ba kababayan, bakit umulit yan sa pagnanakaw ngayon? Dahil hindi na parusahan ng tatay mga kababayan eh. Supposedly, kahit namatay pa yung tatay mga kababayan, dapat ang hinabol mga kababayan ang mga nakinabang dyan mga kababayan sa mga Marcos. Nang sa gayon, maparusahan and then hindi na uulit. Dahil wala nang Marcos, kulong na lahat mga kababayan eh. Wala eh. Hindi na palagot ang Marcos mga kababayan eh. Umulit na naman. Tapos eto ngayon, si Sandro mga kababayan, pagdating ng panahon, tatakbo na naman yung presidente. Sasabihin na naman niya, ang kasalanan ng aking tatay, ng aking lolo, ng aking ama, ay hindi ko kasalanan. Kaya iboto nyo ako, kaming dalawa ni Kitty Duterte, para sama-sama na tayong babangong muli. Ay nako, another na naman pambubudol pagdating ng panahon kay Sandro Marcos mga kababayan. Congressman, Senator pa lang Marcoleta, wala yung restitution sa batas. Bakit? Grabe naman. Kasi nga, iyan ang problema. Unang-una, magkano i-restore mo? Diba? Restitution. How much are you going to restore to the government? Kaya nga may forfeiture, tatanggap ng ebidensya para makita kung magkano yung kukunin. Sa forfeiture proceedings, kukunin lahat ng ill-gotten. Walang ititira sa'yo. Ala. Ganon yun. Ngayon, lalagyan mo ng restitution. Ba't nilagyan ng restitution? Dito matatalinong to. Para Nabigyan lang ng kaunti mga kababayan. Wala na. Para pang hero ang Yung talagang pagsauli ng mga kababayan, no? Luxury car. Ay, Diyos ko Lord. Cringe mga kababayan. Ang tumanggap mga kababayan doon sa isinauli ni Bryce ba yun? Bow. Grabing bow mga kababayan. Thank you.
thank you, visit ka. Nagnakaw na nga yan. Ang magnanakaw pa inyong pinasalamatan. Ay, nako talaga mga bagoong mga kababayan. Waran sila. Obvious naman yan eh. Pero malalagay mo yung restitution, wala naman. Kaya nga hinahamon ko sila eh. Ituro nyo kung saan yung Mastermind! provision sa restitution. Ay, oo. Mabigat yan eh, di ba? Wala na, nag-invento, bendalo na yan ng mga kababayan ni Boying. Grabe na. Kasi sobra na eh. Yung 60 billion lang, sino nang mananagot doon? Baka nakakalimutan na yun. Oo. At kinasuhan na si Ralph Recto. Yung sa PhilHealth, again, uulitin ko, Kinasuhan na si Ralph Recto. ang Blunder. sinasabi ng Supreme Court dyan sa PhilHealth, Opo. ibalik nyo yung 60 billion. Yung kinuha nyo mismo, yun ang ibabalik ninyo. Eh Diba? hindi, iba yata nangyayari, sir. Sabi, nung Taong bayad pa magbayad. Diyos ko Lord, itong mga na to, buhaya, sa mga Kukunin nasigali. sa 2026 sa budget. susunod pa isosoli eh. Kaya nga, at saka kukunin sa iba. Oh. So, ibig sabihin, yung nakuhang 60 billion, wala na yun. Nagamit nila. Oo. Kinuha Tapos ang sabi mga kababayan, doon na ilagay mga kababayan sa DPWH sa mga flood control dahil si Libiste ang sabi niya sa kanyang distrito mismo nabigyan. nila, iba magbabayad. Sino magbabayad? Tayo. Yung susunod. Kasi yung susunod, tayo yun. Ba't Oo. saan kumukuha ng pera ang gobyerno? Sa, sa sa buwis. taong bayan. Sa tao, Bayan. di ba, sa taxes. Sana ang gobyerno mag-imprenta na lang ng pera. Ay, wala na. Para inflation yan, hyperinflation ang mangyayari. Pera na. Hindi naman pwede yung ganun. Inflationary yun. Oo. Wala kang source of revenue. Grabe Imprenta ka na, ng imprenta ng pera, hindi po pwede yun. Napakaswerte naman na ang magnanakaw. mag-imprenta ng pera. Otherwise, mag-imprenta, Oo. ang mayayaman bansa, paramihan na lang ng imprenta ng pera. Oo, kagaya ng mga kababayan. Nung nagsampa ng kaso ng impeachment kay Sara, grabe, ang daming papel. Grabe Hindi naman. pwede. Hindi pwede ang pera mo walang backing. Ang backing niyan, gold. Tapos, anong ginawa ni Bangag, mga kababayan? Binenta ang ating gold reserve. Sa GDP, sa revenue. Bangag. Yun ang nangyayari sa atin. Very Napakalungkot. bad. Napakalungkot. Opo. 60 billion bago konfirmado pala na ito ay inilagay doon sa unappropriated allocations. Ibig sabihin, ginamit sa flood control ng DPWH. Doon Grabe, no? Tapos, nanloko pa sila, mga kababayan, na dinamit daw sa pamigay daw sa mga health workers. Kunwari pa, mga animal. Lokohin yung mga ulo Lagay. nyo. Pagkatapos, hindi na babayaran yung private hospitals, hindi na babayaran yung mga public hospitals, walang gamot. Grabe. Naglalayasan yung mga nurse at saka yung mga doktor. Wala na. Opo. Di ba? Hindi binabayaran yung mga nakiklaim ng Gobyerno, mga bangag. check-up, etc. Di ba? Yung Yes. napag-usapan natin Opo, yan, yung backlog yes. na yan. Bago isosoli dito sa ibang appropriation, God's mabi naman. God's mabi. Kaya yun nga ang epekto ng sa ating ekonomiya. Yeah. Bagsak na ang ating ekonomiya. Wala pang 5% ang growth natin itong taong ito. Kita mo, yung Kawawa. mga kapitbahay nating bansa, Ay, nako, ang Bangladesh, mga kababayan, para ma-overtaken pa tayo. Bangladesh na yan, Napakadulo na yan dati, mga kababayan, Diyos ko Lord. Dahil sa Marcos administration, baka pa tayo, ma-overtaken. Mukhang na-overtaken na nga. Malapit na. halos lahat gumagawa na ng sasakyan, kotse. Opo. Oo. Alam nyo bakit daw Sa atin, binabatay ko sa kotse? Sa atin, ni Cariton, wala. Yung progreso. Sabagat ang kotse po, Mabili. value added yan eh. Pag in-export mo yan, may kita yung gobyerno. Parang Chinese cars, di ba? In-export dito, Yes. Japanese cars. O Malaysia, may kotse na, yung Proton. Yes. Oh. O India, may kotse na, Mahindra. Oh. Even Vietnam. Vietnam na ngayon, mga kababayan, electric, ang ganda. Mga robots pa ang gumagawa. nilalait-lait natin 10 Sa atin, kutsilyo. years ago. Yung pala May sasakyan na. O, di ba? May national car na sila, tayo wala. Caritela. Kahit nga yung jeep, Caritela,
kariton lang. At Ito, no. Tapos ang ano natin mga kababayan, ang mga jeepney luma pa. May chance na mga kababayan na i-upgrade dahil para maging disente naman mga kababayan ang ating transportasyon. Ayaw. sa notang yan mga kasama ay... Sana magbabalik tayo. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.